Sa isang malaking komunidad ng mga Pilipino sa Daly City, California, Estados Unidos, isang insidente ng hit and run ang naganap. Ang tanging ebidensya ng mga pulis ay isang malabong kuha mula sa CCTV na hindi sapat para matukoy ang pagkakakilanlan ng tsuper. Mahigit 180 PAIN investigador ang nagbuhos ng kanilang buong lakas, ngunit natigil ang investigasyon. Gayunpaman, isang Pilipinong mag-aaral sa middle school ang lumitaw sa loob lamang ng 1 segundo ng panonood sa video, tumpak niyang natukoy ang modelo ng sasakyan. Ang sasakyang ito ay isang 2018 Audi A7. Sino nga ba ang binatang ito at paano niya nalaman ang mga detalye na kahit ang mga profesional na investigador ay hindi mahanap? Sa likod ng kasong ito, mayroong isang mas malaking katotohanan na nakatago. Ang kwento ng pambihirang binatang ito ay magsisimula na. Ako si Paolo, isang second-year middle school student. 6 na buwan na ang nakalipas nang lumipat kami sa Daly City dahil sa trabaho ng aking ama. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay sa Amerika. Hindi ako gaanong marunong mag-Ingles at nahihirapan akong makisama sa aking mga kaklase. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aking interes sa mga sasakyan ay hindi magbabago. Mula pa noong nasa Pilipinas ako, kaya kong isaulo agad ang tatak at modelo ng bawat sasakyan sa kalsada. Laging sinasabi ni tatay na ito ay walang kabuluhan. Ang pagpunta sa paradahan malapit sa aming apartment para magmasid ng mga sasakyan ay naging aking pang-araw-araw na gawain. Tinitingnan ko mula sa itaas ng paradahan ang iba't ibang uri ng sasakyan. Isang araw, sinamahan ako ng aking kaibigan at tinanong niya ako, "Paolo, talaga bang alam mo ang modelo ng sasakyan sa pagtingin lang sa bubong?" Buong tiwala akong sumagot, "Oo naman, gusto mong subukan?" Itinuro niya ang isang sasakyan ng basta-basta. Pinagmasdan ko itong mabuti at sinabing, iyan ay isang 2019 Honda Accord, ang hugis ng sunroof at ang posisyon ng antena ay napaka-unique. Bumaba kami para tingnan at tama nga, napanganga siya. "Wow, ang galing mo! Paano mo nalaman ang lahat ng iyon?" Simula noon, kumalat ang balita. Madalas akong yayain ng mga bata sa paaralan na maglaro ng hulaan ng sasakyan. Sa klase, binigyan ako ng pagkakataon ng aming guro na mag-present at pinili ko ang isang paksang may kinalaman sa mga sasakyan. Ipinresenta ko ang epekto ng aerodynamic design ng sasakyan sa fuel efficiency. Lahat ng aking mga kaklase ay nakinig ng mabuti. Kahit na hindi ako gaanong matata sa Ingles, tila nalampasan ng aking sigasig para sa mga sasakyan ang hadlang sa wika. Pagkatapos ng presentasyon, kinausap ako ng guro ng pribado at sinabing, "Paolo, kahanga-hanga talaga. Ang iyong kakayahan sa pagmamasid at pagsusuri ay pambihira." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman kong maaari akong makilala sa Amerika. Napagtanto ko na ang aking natatanging kakayahan na dinala ko mula sa Pilipinas ay maaaring magamit dito. Hindi pa rin maintindihan ng aking ama ang interes ko sa mga sasakyan. Isang gabi, nagkaroon kami ng ganitong usapan. "Paolo, anak, puro sasakyan pa rin ba ang bukang bibig mo kahit nandito na tayo sa Amerika? Maghanap ka naman ng ibang interes." "Tay, ito lang po ang bagay na magaling ako." Pati mga kaibigan ko humahanga. Pinupuri rin po ako ng mga guro ko. Ngunit naisip ko, ang sobrang pagkahumaling sa isang bagay ay tila hindi maganda. Naisip ko na balang araw, ang kakayahang ito ay magiging kapaki-pakinabang talaga at sa panahong iyon, tatanggapin na rin ako ni tatay. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng gabi sa Daly City at nagpasya na hahanapin ko ang sarili kong landas sa Amerika. Makikipag-ugnayan ako sa mga bagong kaibigan sa pamamagitan ng mga sasakyan at gagawin kong kilalanin ang aking kakayahan. Nangyari ang insidente isang Martes ng gabi habang kami ni tatay ay papunta sa Seafood City Supermarket para mamili. Nasaksihan namin ang isang malaking kaguluhan sa pedestrian lane sa harap ng supermarket. Nagkaroon ng isang hit and run. Ang biktima ay isang 65 taong gulang na Pilipinong lolo na nabundol ng sasakyan habang papalabas ng supermarket pagkatapos mamili. Sa kabutihang palad, hindi ito nakamamatay, ngunit nagtamo siya ng malubhang pinsala sa binti. Agad na naging magulo ang lugar ng pinangyarihan. Ang tunog ng sirena ng ambulansya at pulis
ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad ng mga Pilipino. Nagtipon-tipon ang mga tao. May nakakita ba? May nakakaalam ba kung anong sasakyan? Tanong ng mga pulis sa mga saksi, ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Nangyari ito bandang 6:30 ng gabi. Nagsisimula ng dumilim ang langit. Isang ale ang nagsalita na nanginginig ang boses. Parang madilim na sasakyan po. Sedan po ba? Hindi po ako sigurado. Sabi naman ng ibang saksi, mukhang SUV daw. At may nagsabi pang mukhang sports car. Hindi sila sigurado at iba-iba ang kanilang sinasabi. Nakatayo ako sa tabi ni tatay, pinagmamasdan ang sitwasyon. Nang makita kong isinakay sa ospital ang nasaktang lolo, nakaramdam ako ng matinding pagkabahala at naisip ko ang sarili kong lolo. Sinimulan ng mga pulis na suriin ang mga CCTV camera ng mga kalapit na tindahan. Agad na nakipagtulungan ang may-ari ng Seafood City Supermarket. Nakatutok po sa pedestrian lane ang CCTV ng tindahan namin, baka makatulong. Ngunit may isang problema. Hindi maganda ang kalidad ng imahe mula sa CCTV at madilim na nang mangyari ang insidente, kaya mahirap matukoy ang mga detalye ng sasakyan. Napabuntong hininga ang isang pulis nang buksan ang video. Nakita ang pagdaan ng sasakyan, ngunit mahirap matukoy ang plaka o ang eksaktong modelo. Noon ako lumapit at pinagmasdan ng mabuti ang screen. Para sa iba, ito ay isang itim na bagay lamang sa dilim, ngunit para sa akin, iba ito. Ang hugis ng mga headlights sa imahe at ang disenyo ng mga gulong na lumitaw sandali matapos ang insidente at noong nagpreno ang sasakyan para tumakas ay napansin ko. Alam kong iyon ang kakaibang 5 design. Excuse me po, gusto kong kausapin ng pulis, ngunit hinila ni tatay ang aking braso. Paolo, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Ngunit sigurado ako na ang disenyo ng gulong na iyon ay pag-aari ng isang Audi A7, partikular ang 19mm aluminum wheels ng modelong inilabas sa pagitan ng 2016-2018. Nang gabing iyon, pag-uwi namin, paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang imaheng iyon. Sigurado akong tama ako, ngunit hindi maniniwala ang mga matatanda lalo na't isa lamang akong middle school student. Walang dahilan para makialam ako sa investigasyon ng pulisya. Ngunit kapag naiisip ko ang nasaktang lolo, hindi ko ito maalis sa aking isipan. Kinabukasan sa paaralan, iniisip ko pa rin ito. Hindi ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral. Sa tanghalian, ikinuwento ko sa aking kaibigan ang nangyari kahapon. Talaga bang alam mo kung anong sasakyan iyon? Sabi mo malabo ang kuha sa CCTV? Oo, pero ang disenyo ng gulong ay napakakaiba. Isang Audi A7. Sumandal siya. Kung ganoon, hindi mo ba dapat sabihin sa mga pulis? Pag-uwi ko, ipinaliwanag ko ulit kay tatay. Tay, alam ko po talaga kung anong sasakyan iyon. Sa tingin ko, makakatulong ako. Nagalit si tatay. Paolo, nasa Amerika ka na? Bakit ba ganyan ka pa rin umasta na parang batang Pilipino? Anong mapapala mo sa pakikialam sa hindi mo dapat pakialaman? Mag-aral ka na lang mabuti. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nasaktan ako. Hindi ko ito ginagawa dahil ako ay Pilipino, kundi dahil gusto kong maging isang taong may pakiramdam ng katarungan. Hindi nasyonalidad ang mahalaga, kundi ang paggawa ng tama. Nang gabing iyon, palihim kong binuksan ang computer at pumasok sa website ng Daly City Police Department. Mayroong section para sa mga tip mula sa publiko, ngunit nag-alinlangan ako kung bilang isang middle school student, makakapagbigay ako ng kapani-paniwalang impormasyon. Ilang araw ang lumipas, narinig kong walang pag-usad sa investigasyon at isang pakiramdam ng pagkabigo ang bumalot sa komunidad ng mga Pilipino. Ang pamilya ng nasaktang lolo ay araw-araw na pumupunta sa istasyon ng pulisya para magtanong tungkol sa pag-usad ng investigasyon. Isang araw, narinig ko na ang may-ari ng Seafood City ay nakakuha ng mas malinaw na video mula sa CCTV. Nakakuha siya ng video mula sa ibang anggulo mula sa security camera ng katabing gusali. Palihim akong pumunta sa supermarket at nakiusap sa may-ari na payagan akong makita ulit ang video. Oh, Paolo, anong nangyari? Tito, may kaunti po akong alam sa mga sasakyan. Baka po makatulong ako. Kahit na nag-aalinlangan ng may-ari, pinayagan niya akong panoorin ang video. Ang video na kinunan mula sa bagong anggulo
ay mas malinaw kaysa sa nauna. Noon, sigurado na ako. Sa imahe kung saan mabilis na lumiko ang sasakyan matapos ang insidente, malinaw na nakikita ang LED pattern ng mga headlight. Maging ang hugis ng air intake sa ilalim ng front bumper ay nakikita. Tito, ang sasakyang ito ay isang Audi A7 at ito ay isang 2018 model. Talaga? Paano mo nalaman? Itinigil ko ang video at ipinaliwanag, Tito, tingnan niyo po dito. Ang panloob na headlight ay may ganitong hubog na LED, di po ba? Ito po ay isang disenyo na natatangi sa Audi. At ang disenyo ng grille at front bumper ay tugma lahat. Nagulat ang may-ari. Wow, napakagaling. Kailangan nating sabihin ito sa mga pulis, ngunit nag-alinlangan ako. Maniniwala kaya ang mga pulis sa isang tip mula sa isang middle school student? At kung malaman ito ni tatay, siguradong mapapagalitan ako. Ngunit nagpasya akong lakasan ang aking loob para sa nasaktang lolo. Naisip ko na ito ang tamang gawin. Direktang tinawagan ng may-ari ng Seafood City ang mga pulis. Nakatayo ako sa tabi niya at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Opo, totoo po. Sinasabi ng batang ito na kaya niyang matukoy ang sasakyan sa pagtingin lamang sa CCTV footage. Ang boses sa kabilang linya ay nagpakita ng pagdududa. Isang middle school student po? Sigurado po kayo? Kailangan po ng isang technical expert para matukoy iyan. Tiningnan ako ng may-ari na may pag-aalala. Tumango ako sa kanya para magpatuloy. Sergeant, iba po ang batang ito. Nakita ko mismo ang kanyang kakayahan. Kahit isang beses lang po, makipagkita kayo sa kanya. Matapos ang mahigit 10 minuto ng pangungumbinsi, pumayag din ang kabilang panig. Bukas, 3 ng hapon, dalhin mo ang batang iyan sa West District Police Station. Pero hindi ko maipapangako na may mangyayari. Pagkababa ng telepono, tinapik ng may-ari ang aking balikat. Paulo, nakasalalay sa iyo bukas. Pero kung masyadong delikado, maaari kang umatras anumang oras. Umiling ako. Salamat po, Tito. Kailangan ko pong subukan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga imahe mula sa CCTV ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang mga gulong ng A7, ang mga headlight, ang proporsyon ng katawan. Lahat ng detalye ay malinaw sa aking alaala. Ngunit nag-aalala rin ako. Paano kung mali ako? Paano kung hindi maniwala sa akin ang mga eksperto? Kinabukasan, pagkatapos ng klase, sinabi ko kay tatay na pupunta ako sa bahay ng isang kaibigan para gumawa ng homework. Mabigat ang loob ko, ngunit alam kong ito ay isang kinakailangang kasinungalingan. Kung sasabihin ko ang totoo kay tatay, hindi niya ako papayagan. Ang Daly City West District Police Station ay isang 4 na palapag na gusaling kulay abo. Mula sa labas, mukha itong nakakatakot na nagbibigay ng pakiramdam ng kaba. Sa pasukan, may 2 security guard. Tinitingnan nila ang mga pumapasok at lumalabas ng may matatalim na tingin. Huminga ako ng malalim at lumapit sa reception desk. Magandang hapon po, ako po si Paulo. May appointment po ako ng 3. Ang receptionist ay isang may edad na babaeng African-American. Tiningnan niya ang kanyang computer at tumango. Hinihintay ka ni Sergeant Rodriguez. Maupo ka muna sa silyang iyon. Sa waiting room, mayroong iba't ibang tao. May mga miyembro ng pamilya na mukhang nag-aalala, mga abogadong seryoso, at ilang ordinaryong mamamayan na mukhang mga saksi. Umupo ako sa isang silya sa sulok, nagsimulang pagpawisan ang aking mga palad. Sa dingding, may mga litrato ng mga pulis na namatay sa tungkulin. Habang tinitingnan ko ang kanilang mga mukha, naramdaman ko ang bigat ng trabahong ito. Matapos ang halos 40 minuto ng paghihintay, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa harap ko. Hindi siya matangkad, ngunit matipuno. Ang kanyang kayumangging balat ay nagpapahiwatig ng lahing Latino. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit mas malumanay kaysa sa inaasahan ko. Ikaw ba si Paulo? Ako si Sergeant James Rodriguez. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kinakabahan kong kinamayan siya. Narinig ko na magaling ka raw sa mga sasakyan. Tama ba? Opo, Sergeant. Nanginginig ng bahagya ang aking boses. Huwag kang kabahan. Gusto lang naming marinig ang iyong opinyon. Sumama ka sa akin. Dinala ako ni Sergeant Rodriguez sa isang mahabang pasilyo. Sa magkabilang panig ay mga opisina.
Sa pamamagitan ng mga salaming bintana, nakita ko ang mga pulis na abala sa pagtatrabaho. Ang ilan ay nakikipag-usap sa telepono, ang ilan ay nagsusuri ng mga dokumento, at ang ilan ay nagdidiskusyon tungkol sa isang kaso. Ang pangkalahatang kapaligiran ay napresyon ni na nagparamdam sa akin ng pagkaapurahan sa kanilang trabaho. Ang opisina na aming pinuntahan ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Sa dingding, puno ng mga litrato, mapa, at mga dokumento. Ang pinakakawili-wili ay isang malaking whiteboard kung saan nakaguhit ang isang diagram ng lugar ng krimen. Sa silid, mayroong 5,006 na sarhento. Lahat sila ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa akin. Mga kasama, ito si Paulo. Ipinakilala ako ni Sergeant Rodriguez sa lahat. Sabi ng may-ari ng supermarket, kaya niyang tukuyin ang modelo ng sasakyan mula sa CCTV footage. Talaga po, nagsimulang magsalita ang isang batang babaeng sarhento. Ginamit na namin kahit ang profesional na software, pero nahirapan pa rin kaming tukuyin. Isang mas nakatatandang sarhento ang nagpakita ng mas malaking pagdududa. Nikki, huwag kang masyadong umasa. Sa huli, isa lang siyang bata, ngunit sinenyasan ni Sergeant Rodriguez ang lahat na manahimik. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Paolo, halika dito, tingnan mo ito. Dinala niya ako sa harap ng isang malaking screen. Sa screen, ipinapalabas ang video mula sa CCTV na napanood ko na, ngunit sa pagkakataong ito mula sa ibang anggulo at na proseso na ng profesional. Mas malinaw na ang imahe kaysa dati, ngunit hindi pa rin sapat para madaling matukoy ang modelo ng sasakyan. Kinakabahan akong lumunok. Lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa akin, nararamdaman ko ang kanilang pagdududa, pag-usisa, at kaunting pag-asa. Dahil sa responsibilidad na ito, nakaramdam ako ng pressure, ngunit nakatulong din ito sa akin na mag-concentrate. Pakilagay po ulit mula sa simula. Nagsimula ang video. Sa oras ng insidente, bumangga ang sasakyan at mabilis na tumakas. Ipinahinto ko ang video sa ilang mahahalagang bahagi. Tingnan niyo po dito, itinuro ko ang screen. Kahit na malabo ang imahe, makikita pa rin ang pangunahing outline ng sasakyan. Ang linyang ito ng bubong ay kakaiba. Pababa ito mula sa B-pillar patungo sa likuran. Ito ay isang tipikal na disenyo ng coupe. At sa anggulong ito, hiniling kong ilipat sa ibang imahe. Ang hugis ng mga headlight ay natatangi. Mukhang mga matrix LED headlights at may espesyal na disenyo ng daytime running lights. Sumimangot ang isang sarhento. Ngunit ang katangiang ito ay mayroon din sa maraming luxury cars. Tama po kayo, tumango ako bilang pagsang-ayon. Ngunit ang tiyak na ebidensya ay narito. Itinuro ko ang sasakyan at nang mabilis itong lumiko, ang side view na lumitaw sandali ang mga gulong ng sasakyang ito. Kahit isang sulyap lang, malinaw na makikita ang 5-spoke design at malalaki ang mga gulong, mukhang hindi bababa sa 19 inches. Ang ganitong espesyal na disenyo ng spokes ay nakita ko lamang sa Audi A7, nagsimulang magbulungan sa silid. Sinabi ng isang sarhento, mukhang makatwiran, ngunit ang isa pa ay nag-aalinlangan pa rin. Maaaring ibang modelo ito. Nagpatuloy ako. May isa pa pong ebidensya. Pakitingnan po ang likuran ng sasakyan noong paalis na ito. Kahit malabo, makikita pa rin ang hugis ng mga taillights. Ito ay isang tuloy-tuloy na pulang ilaw. Ito ay isang disenyo na natatangi sa Audi A7. Tiningnan ako ni Sergeant Rodriguez ng may paghanga. Kaya mo bang tukuyin ang taon? Batay sa disenyo ng mga headlight at gulong, malamang na ito ay isang modelo sa pagitan ng 2016 at 2018. Kung hindi ako nagkakamali, ang espesyal na disenyo ng gulong na ito ay nakita pagkatapos ng 2018 facelift. Natahimik ang silid. Lahat ay nagpoproseso ng aking sinabi. Bigla, may isang tawang mapanukso na narinig mula sa isang sulok. Sergeant, hindi naman siguro kayo maniniwala sa sinasabi ng isang middle school student, di ba? Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaking puti na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit ang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kayabangan. Ang pagtukoy ng sasakyan ay nangangailangan ng mga diskarte
at kagamitan ng mga eksperto, hindi desisyon batay sa pakiramdam. Sumimangot si Sergeant Rodriguez. Nick, ang sinasabi ng batang ito ay may basehan. Ang lalaking nagngangalang Nick ay lumapit. Ako ang car analysis expert ng departamentong ito. Ang labang 10 taon kong karanasan ay nagsasabi sa akin na hindi maaaring gumawa ng tumpak na desisyon sa ganitong kalabong imahe. Humarap siya sa akin na may tinging puno ng hamon. Hoy bata, hindi pareho ang mga laruang kotse at totoong sasakyan. Noon, nakaramdam ako ng kahihiyan na hindi ko pa naramdaman. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang diwa ng pakikipaglaban. Hindi ko hahayaang maliitin niya ako at higit sa lahat, hindi ko hahayaang maliitin niya ang mga Pilipino. Ginoo, kinalap ko ang aking lakas ng loob para magsalita. Kung mayroon kayong mga larawan ng ibang sasakyan, mapapatunayan ko ang aking kakayahan. Tumawa ng mapanukso si Bradley. Sige, subukan natin. Humarap siya sa ibang sarhento. Dalhin niyo rito ang mga puzzle pictures. Hayaan nating ipakita ng batang ito ang kanyang mahika. 10 minuto ang lumipas, sa mesa ay may 10 puzzle pictures. Lahat ay mga magkakaparehong luxury sedans na espesyal na pinroseso para ipakita lamang ang isang bahagi o malabong imahe. Ito ay isang malinaw na hamon. Huminga ako ng malalim. Hindi na ito tungkol sa aking personal na kakayahan, kundi tungkol sa dignidad. Sige, magsisimula na ako. Unang larawan, BMW 5 Series, siguro mga 2019. Ikalawang larawan, Mercedes-Benz CLS Class, 2020 model. Ikatlong larawan, Audi A6, 2018. Isa-isa kong sinuri ang mga larawan. Sa bawat sagot ko, lalong tumitindi ang tensyon sa silid. Ang ekspresyon ni Bradley ay nagbago mula sa paghamak patungo sa pagkamangha at sa huli, sa isang malinaw na pagkabalisa. Nang matapos kong suriin ang huling larawan, tiningnan ni Sergeant Rodriguez ang mga sagot. Lahat ng 10 sagot ay tama. Nagkaroon ng mga bulong ng paghanga sa silid. Napakagaling! Paano niya nagawa iyon? Sana mas maaga natin siyang inimbitahan. Namutla ang mukha ni Bradley. Sinubukan niyang magsalita, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Tumalikod na lamang siya at lumabas ng silid. Lumapit sa akin si Sergeant Rodriguez at tinapik ang aking balikat. Paolo, napakagaling mo. Salamat po, Sergeant. Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Interesado na po ako sa mga sasakyan mula pa noong bata ako. Sa Pilipinas, pinagmamasdan ko ang mga sasakyan sa kalsada at nagsimula akong magbasa ng mga car magazines. Pinag-aaralan ang mga katangian ng bawat modelo. Nagtanong ang isang sarhento na may pagtataka, paano mo naaalala ang napakaraming detalye? Bawat sasakyan po ay may sariling personalidad. Sinubukan kong ipaliwanag. Tulad ng mukha ng tao, kahit na may mga mata, ilong at bibig, lahat ay may sariling katangian. Ganon din po ang mga sasakyan. Ang mga headlight ay parang mga mata, ang grille ay parang ilong, at ang bumper ay parang bibig. Kapag naintindihan mo ang kanilang mga mukha, madali mo na silang makikilala. Noon, naramdaman ko ang isang tagumpay na hindi ko pa naramdaman. Hindi lamang dahil napatunayan ko ang aking sariling kakayahan, kundi dahil alam kong may magagawa ako para sa nasaktang Pilipinong lolo. Ang pakiramdam na makatulong sa iba ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng halaga sa unang pagkakataon. Tiningnan ako ni Sergeant Rodriguez ng may puno ng pag-unawa. Paulo, handa ka bang tumulong sa aming investigasyon? Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Opo, handa po akong tumulong. Nang araw na iyon, paglabas ko ng istasyon ng pulisya, palubog na ang araw. Ang kulay kahel na kalangitan ay sumasalamin sa mga salamin ng istasyon, napakaganda na parang isang pinta. Alam kong magbabago nang tuluyan ang aking buhay mula sa sandaling iyon. Pagkatapos ng unang pagkikita sa istasyon ng pulisya, nagsimula akong opisyal na makipagtulungan sa pangkat ng investigasyon. Siyempre, patuloy kong itinago ito sa aking ama. Ito ang naging pinakamalaking lihim sa aking buhay at ang pinakamabigat na pasanin. Araw-araw pagkatapos ng klase, kailangan kong gumawa ng iba't ibang dahilan. Ngayon, sasabihin kong pupunta ako sa library. Bukas, sasabihin kong mag-aaral ako pagkatapos ng klase. Habang dumarami ang aking pagsisinungaling, lalo akong nakakaramdam ng pagkabalisa
Ngunit kapag naiisip ko ang nasaktang Pilipinong lolo, nagkakaroon ako ng lakas upang magpatuloy. Inihanda ni Sergeant Rodriguez ang isang espesyal na upuan para sa akin sa isang sulok ng silid pulungan ng pangkat ng investigasyon. Isang maliit na mesa, isang upuan, at isang computer na ginagamit para sa pagsusuri ng video. Ang maliit na sulok na iyon ay mabilis na naging aking lugar ng trabaho. Ang gawain sa investigasyon sa unang linggo ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Dala ni Sergeant Rodriguez ang isang makapal na folder ng mga dokumento at lumapit sa akin. Paolo, batay sa iyong pagsusuri, nakuha na namin ang listahan ng lahat ng may-ari ng Audi A7 sa Daly City. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ko. Ang dami ng mga pangalan at address ay nakakalito. Ang dami po pala. Oo, ngunit kung sasalain natin, ayon sa 2018 model na sinabi mo, ang bilang ay bababa sa 62. Minarkahan ni Sergeant Rodriguez ang mahahalagang punto sa isa pang papel. Pagkatapos, kailangan pa nating ikumpara sa mga tala ng trapiko sa araw ng insidente, mga toll booth, mga pasukan, at labasan ng paradahan o kahit na mga tala mula sa mga red light camera. Itinuro niya ang isang mapa sa dingding. Kung matutukoy natin kung aling sasakyan ang dumaan malapit sa komunidad ng mga Pilipino sa oras ng insidente, mas mapapakitid natin ang saklaw. Ang gawaing ito ay mukhang madali, ngunit sa katotohanan, ito ay napakakumplikado. Kailangan kong suriin ang 12-dosenang oras ng CCTV footage araw-araw. Ang ilang mga imahe ay malinaw, ang ilan ay malabo na parang hamog, ang ilang mga anggulo ay maganda, ang ilan ay nagpapakita lamang ng isang maliit na bahagi ng sasakyan. Ang mga may-ari ng tindahan sa komunidad ng mga Pilipino ay lubos na nakikipagtulungan. Bukod sa Seafood City Supermarket, mayroon ding isang paboritong restaurant ng mga Pilipino, isang lumang coffee shop, at maraming iba pang maliliit na tindahan. Maging ang mga may-ari ng mga pribadong security camera sa kanilang mga tahanan ay handang tumulong. Kailangan nating mga Pilipino na magtulungan, sabi ng isang ale. Tinutulungan tayo ni Paolo ng ganito. Kailangan din nating suportahan siya. Ngunit ang pagsusuri ay talagang nakakapagod. Nakatitig ako sa screen ng maraming oras araw-araw na nagdudulot ng madalas na pananakit ng mata. Minsan, nanonood ako hanggang gabi na at hindi ko na makilala ang mga pangunahing hugis ng mga sasakyan. Nakikita ni Sergeant Rodriguez ang aking pagkapagod at pinapahinga niya ako. Paolo, huwag mong pilitin ang sarili mo kahit ang mga matatanda ay napapagod sa ganitong trabaho. Okay lang po, Sergeant. Gusto ko pong mahanap ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sa prosesong ito, may isang taong tahimik na nagmamasid sa akin, si Bradley. Madalas siyang lumilitaw habang nagtatrabaho ako at tinitingnan ako ng may pagdududa. Minsan, habang sinusuri ko ang isang video, nararamdaman kong may mga matang nakatingin sa likuran ko. Paglingon ko, nakita kong nakatayo doon si Bradley. Rodriguez, talaga bang walang problema na isali ang isang menor de edad sa investigasyon? Kung magkamali, sino ang mananagot? Laging sumasagot si Sergeant Rodriguez, magtiis ka, Nick. Si Paolo ay nagbibigay lamang ng teknikal na payo. Hindi siya isang opisyal na investigador, ngunit ang ugali ni Bradley ay nagpaparamdam sa akin ng hindi komportable. Nagsimula akong magtaka kung talagang nag-aalala siya sa mga pamamaraan ng trabaho o may iba pang dahilan. Noon pumasok sa buhay ko ang isang bagong karakter, si Jaden. Siya ay 24 taong gulang, kalalabas lang sa akademya ng pulisya at itinalaga sa grupo ni Sergeant Rodriguez bilang isang bagitong investigador. Sa unang araw naming pagkikita, malamig ang pakikitungo ni Jaden. Ikaw ba yung middle school student? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may hindi pagtitiwala. Narinig ko na kaya mo raw matukoy ang mga modelo ng sasakyan. Opo, maikli kong sagot. Kawili-wili, tumawa siya ng mapanukso. Nag-aral ako ng vehicle analysis at investigation techniques sa loob ng 2 taon sa kolehiyo, tapos makakatrabaho ko lang pala ang isang bata. Masakit ang mga salitang iyon, ngunit hindi ako kumibo. Tahimik ko na lang na ipinagpatuloy ang aking trabaho. Alam kong mas kapani-paniwala ang pagpapatunay sa sarili sa pamamagitan ng gawa kaysa sa pakikipagtalo. Ilang araw ang lumipas,
Madalas na nakatayo si Jayden sa tabi ko habang sinusuri ko ang mga video. Noong una, akala ko gusto niyang matuto, ngunit kalaunan nalaman kong naghahanap siya ng mga pagkakamali. Sigurado ka ba sa anggulong ito? Maaari bang ibang modelo ito? Hindi ba masyadong kaunti ang ebidensya? Ang kanyang mga pagsubok ay nagtulak sa akin na maging mas maingat at mas masusi. Sa bawat desisyon, kailangan kong ulitin ang kumpirmasyon. Sa bawat konklusyon, kailangan kong magkaroon ng sapat na ebidensya. Kahit na nadagdagan ang aking pasanin, naging mas tumpak ang aking pagsusuri. Dumating ang pagbabago noong Miyerkules ng ikalawang linggo. Nang hapong iyon, sinusuri ko ang isang bagong CCTV footage. Ito ay isang video mula sa isang gasolinahan na 3 bloke ang layo mula sa lugar ng insidente. Ang oras ay 30 minuto pagkatapos ng insidente. Sa video, isang madilim na Audi sedan ang lumitaw. Mula sa modelo, mukhang A7, ngunit kailangan kong kumpirmahin ng mas malinaw. Pinalaki ko ang imahe, inayos ang contrast, at sinuri ang bawat frame. Bigla, bumilis ang tibok ng aking puso. Sergeant Rodriguez, pakitingnan niyo po ito. Lumapit sina Sergeant Rodriguez at Jayden. Anong nangyari, Paulo? Tingnan niyo po ang sasakyang ito, itinuro ko ang screen. Mula sa pangkalahatang outline, ito ay talagang isang Audi A7. Ang disenyo ng gulong ay tugma rin. Anong espesyal dito? Tanong ni Jayden. Ang espesyal po ay ito. Lumipat ako sa side view ng sasakyan. Tingnan niyo po ang kanang ibabang sulok ng front bumper. May malinaw na gasgas at UP. Pinaningkitan ni Sergeant Rodriguez ang kanyang mga mata at pinagmasdan ng mabuti. May pinsala nga. At tingnan niyo po itong headlight. Pinalaki ko ang isang bahagi. Ang kaliwang headlight ay tila bahagyang baluktot na parang natamaan at hindi na bumalik sa tamang posisyon. Natahimik ang silid. Ang ekspresyon ni Jayden ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa pagiging seryoso. Kung ito nga ang sasakyang sangkot sa hit and run, bulong niya sa sarili. Ngunit may isang problema, sabi ko. Ang plaka ng sasakyang ito ay ganap na iba sa nakita natin sa lugar ng krimen. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sergeant Rodriguez. Binuksan ko ang 2 video para ikumpara. Ang plaka ng sasakyan sa lugar ng krimen ay nagsisimula sa 8, ngunit ang plaka ng sasakyang ito sa gasolinahan ay nagsisimula sa 3. Sa wakas, nagsimulang seryosohin ni Jayden ang aking pagsusuri. Posible po bang pinalitan ang plaka o gumamit ng peking plaka? Dagdag ko, ngunit maliban sa plaka, lahat ng iba pang katangian ay magkatugma. Ang disenyo ng gulong, ang kondisyon ng katawan ng sasakyan, ang sticker sa salamin, kahit ang maliliit na gasgas sa katawan ng sasakyan ay pareho. Hinampas ni Sergeant Rodriguez ang mesa sa tuwa. Ito ay isang malaking pag-usad. Paulo, napakagaling ng ginawa mo. Tiningnan ako ni Jayden nang may ganap na nagbagong tingin. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa iyo, Paulo. Noong una, minaliit kita. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang iyong kakayahan ay hindi ka panipaniwala. Kinamayan ko siya. Naramdaman ang init na dumadaloy sa aking puso. Salamat, Jayden. Sa katunayan, ang iyong mga pagsubok ay nagturo sa akin na maging mas masusi at propesyonal. Mula sa araw na iyon, si Jayden ang naging pinakamahusay kong kasama. Ginamit niya ang kanyang kaalaman mula sa akademya ng pulisya kasama ng aking kakayahang tukuyin ang mga modelo ng sasakyan. Ang aming kahusayan sa trabaho ay tumaas ng malaki. Ngunit habang kami ay nasasabik sa aming natuklasan, lumitaw si Bradley. Tiningnan niya ang resulta ng aming pagsusuri at sumimangot. Sandali, sigurado ba kayong tama ang pagsusuring ito? Itinuro niya ang screen. Ang ganitong antas ng pinsala ay maaaring sanhi ng maraming bagay, hindi kinakailangang isang hit and run. Ngunit ang oras at lugar ay masyadong nagkataon, giit ni Jayden. Ang pagkakataon ay hindi katumbas ng ebidensya, malamig na sabi ni Bradley. Iminumungkahi kong ipagpaliban ang anumang aksyon hanggang sa magkaroon tayo ng mas tiyak na ebidensya. Tiningnan ko si Bradley at nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Bakit sa tuwing mayroon kaming mahalagang natutuklasan, lagi siyang humahadlang? Bakit tila ayaw niyang umusad ang kasong ito? Ngunit noon, wala pa akong sapat na karanasan,
upang maunawaan ang komplikasyon ng mundo ng mga matatanda. Naisip ko lamang na siya ay mas maingat at mas profesional. Hanggang sa mangyari ang mga sumunod na pangyayari na siyang nagpaliwanag sa akin ng kanyang tunay na intensyon. Mula sa CCTV footage ng gasolinahan, natuntun namin ang impormasyon ng may-ari ng sasakyan. Medina, 32 taong gulang, isang Mexican na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon sa Daly City. At higit sa lahat, may problema ang kanyang immigration status. Paulo, salamat sa iyo. Sa wakas, mayroon na tayong malaking pag-usad, masayang sabi ni Sergeant Rodriguez. Maghahanda na kami para sa isang arrest warrant. Ngunit nakaramdam ako ng hindi mapakali. Masyadong naging maayos ang lahat. Masyadong maayos na tila hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam na isang mas malaking bagyo ang naghihintay sa amin. Ang balita ng pagtakas ni Medina ay kumalat na parang bomba sa pangkat ng investigasyon. Lahat ay nagulat at nalito. Nagpatawag ng emergency meeting si Sergeant Rodriguez. Ang kanyang mukha ay seryoso ng hindi pangkaraniwan. Mga kasama, mayroon tayong malaking problema. Lumapit siya sa whiteboard at isinulat ang isang timeline. Ang warrant para kay Medina ay naaprubahan kahapon ng 3 ng hapon. Plano nating isagawa ang pag-aresto ngayong 7 ng umaga. Ngunit umalis siya sa kanyang tirahan kagabi ng 11 by. Natahimik ang silid pulungan. Nagtaas ng kamay si Jayden para magsalita. Nagkataon lang po ba? Baka plano na talaga niyang bumalik sa Mexico. Umiling si Sergeant Rodriguez. Ayon sa testimonya ng kanyang mga kapitbahay, nagmamadaling inilipat ni Medina ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit kagabi at ipinapakita ng mga tala ng border control na tumawid siya sa hangganan mula sa San Diego ng 3 ng umaga. Ito ay isang malinaw na planadong pagtakas. Tumikhim si Bradley. Gusto kong sabihin na baka mali tayo sa simula pa lang. Lahat ay napalingon sa kanya. Ang desisyon lamang ng isang middle school student ay sapat na ba para suportahan ang buong direksyon ng investigasyon? Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking mukha. Mr. Bradley, ang aking pagsusuri ay batay sa ebidensya. Ang mga katangian ng sasakyan, ang lokasyon ng pinsala, ang oras at lugar lahat ay maaaring maiugnay. Ngunit ano ang resulta? Tumawa ng mapanukso si Bradley. Hindi lamang natin nahuli ang tunay na suspect kundi baka binigyan pa natin ng mas maraming oras ang tunay na salarin para sirain ang ebidensya. Noon, naramdaman ko ang sakit at galit na hindi ko pa naramdaman. Ngunit tumayo si Sergeant Rodriguez. Nick, walang problema sa pagsusuri ni Paulo. Ang problema ay may nag-leak ng impormasyon. Pagkatapos ng pulong, mag-isa akong nakaupo sa aking maliit na lugar ng trabaho, nakakaramdam ng pagkabigo. Baka tama si Bradley, baka masyado pa akong bata, masyadong idealistiko. Baka hindi ko dapat pinakialaman ang bagay na ito. Habang nalulunod ako sa pagdududa sa sarili, tahimik na lumapit si Jayden. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang ibang tao at bumulong, Paulo, may nakita akong kakaiba. Ano yon? Tungkol kay Bradley. Umupo si Jayden sa silya sa tabi ko. Kagabi, nag-overtime ako para ayusin ang mga dokumento ng kaso. Nakita ko siyang may ginagawa sa kanyang computer. Gabi na at kaming dalawa lang ang nasa opisina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. At pagkatapos, akala niya umalis na ako. Nakita ko siyang nag-edit ng isang file, lalo pang bumaba ang boses ni Jayden. Ito ay isang file tungkol sa mga tala ng insurance ng sasakyan ni Medina. Nagulat ako sa impormasyong iyon. Bakit niya kailangang i-edit ang mga tala ng insurance? Hindi ko alam, pero sa tingin ko, kahina-hinala ito. Tumingin si Jayden sa paligid. At kaninang umaga, sinuri ko ang mga log ng sistema at nalaman kong may isang taong nag-access sa personal information file ni Medina kagabi. Ang oras sa file ay 9:37 p.m. Mabilis kong kinwenta sa isip ko. Ito ay 6.5 oras pagkatapos maaprubahan ang warrant, ngunit 1.5 oras bago tumakas si Medina. Tumango si Jayden, at ang user na nag-access sa file na ito ay si Bradley. Nagkatinginan kami. Parehong napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Kung tama ang hinala ni Jayden, hindi lamang kinukuwestiyon ni Bradley ang aking kakayahan, kundi maaaring sinasadya niyang hadlangan ang investigasyon. Anong gagawin natin? Tanong ko.
Kailangan ko ng mas maraming ebidensya, sabi ni Jayden. Ngunit delikado ito. Kung malaman ni Bradley na iniimbestigahan natin siya, nagsimula kaming magplano ng isang lihim na investigasyon. Ginamit ni Jayden ang kanyang posisyon bilang isang bagitong investigador para legal na ma-access ang ilang mga log ng sistema. Ako naman ang responsable sa pagsusuri ng mga teknikal na detalye at timeline. Ilang araw ang lumipas, nagtrabaho kami ng normal, nangangalap ng impormasyon ng normal. Naghahanap ng pagkakataon si Jayden na suriin ang mga log ng computer ni Bradley araw-araw. Ako naman, sinuri kong muli ang lahat ng nauugnay na impormasyon sa insurance ng sasakyan. Sa ikatlong araw, nagdala si Jayden ng isang nakakagulat na natuklasan. Paolo, pamilyar ka ba sa Siguro Pinoy Insurance Company? Hindi, bakit? Ang Audi A7 ni Medina ay nakasiguro sa kumpanyang iyan. Inilabas ni Jayden ang isang nakaprint na dokumento at nalaman ko ang isang nakakagulat na koneksyon. Itinuro niya ang isang pangalan sa dokumento. Sarah Bradley, asawa ni Bradley. Siya ang claims manager ng Siguro Pinoy Insurance Company. Ang boses ni Jayden ay nagpapakita ng pananabik at pag-aalala at ayon sa impormasyon sa loob ng kumpanya, responsable rin siya sa pamamahala ng mga claims para sa mga sasakyang may mataas na halaga. Nagsimula kong maintindihan ang koneksyon. Kung mapatunayang nagkasala si Medina, kailangang bayaran ng kumpanya ng insurance ang mga gastos sa pagpapagamot ng biktima at ang pag-aayos ng sasakyan. Hindi lang iyan, patuloy ni Jayden, ang pamilya ng Pilipinong lolo ay kumuha na ng abogado at naghahanda ng magsampa ng isang civil case. Kung manalo sila, ang halaga ng danyos ay maaaring lumampas sa $1 milyong. Kaya ang asawa ni Bradley at ang kanyang kumpanya ay ayaw na umusad ang kasong ito? Tama, tumango si Jayden. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit laging hinahadlangan ni Bradley ang investigasyon. Ngunit kailangan pa natin ng mas malinaw na ebidensya. Ang koneksyon lamang sa interes ay hindi sapat para patunayan na si Bradley ang nag-leak ng impormasyon. Dumating ang pagkakataon sa ika-4 na araw. Nang hapong iyon, nakatanggap ng tawag si Bradley. Akala niya walang tao sa opisina, kaya mas malakas ang kanyang boses. Oo, tapos na ang kaso, sabi ni Bradley sa telepono. Tumakas na ang Mexican na iyon. Walang suspek, walang ebidensya, ligtas na ang kumpanya niyo. Ano? Bagong investigasyon? Biglang tumaas ang boses ni Bradley. Imposible. Ako ang bahala. Maniwala ka sa akin, hindi na uusad ang kasong ito. Pagkababa ng tawag, natahimik ang opisina. Kami ni Jayden ay nakayuko sa likod ng isang file cabinet, pinipigilan ang aming hininga. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig namin ang mga yabag. Umalis si Bradley sa opisina. Narinig mo ba iyon? Mahinang tanong ni Jayden. Oo. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Nakikipag-usap siya sa mga tao mula sa kumpanya ng insurance, ngunit hindi sapat ang pakikinig lamang. Kailangan namin ng mas malinaw na ebidensya. Sa ika-5 araw, nakaisip si Jayden ng isang matapang na plano. Paolo, alam kong delikado ito, ngunit kailangan nating tingnan ang mga file sa computer ni Bradley. Paano natin gagawin iyon? Hindi niya tayo hahayaang hawakan ang kanyang computer. May pagkakataon tayo ngayong gabi. Pupunta si Bradley sa taunang party ng istasyon ng pulisya. Makakagawa ako ng dahilan para mag-overtime. Ngunit may password ang computer. May paraan ako diyan, misteryosong ngumiti si Jayden. Hindi lang kami tinuturuan ng Akademya ng Pulisya kung paano lutasin ang mga kaso, kundi tinuturuan din kami ng ilang espesyal na kasanayan. 8:00 ng gabi, kaming dalawa lang ang nasa opisina. Mabilis na hinawakan ni Jayden ang computer ni Bradley. Ilang minuto lang ang lumipas, nakapasok na siya. Dito, itinuro niya ang screen. Tingnan mo ang mga email na ito. Lumapit ako sa screen at nakita ang nakakagulat na nilalaman. Maraming email sa pagitan ni Bradley at ng kanyang asawa na malinaw na tinutukoy ang kaso ni Medina at kung paano haharapin ang problemang ito. Ang mas nakakagulat pa ay natagpuan namin ang isang email na ipinadala ni Bradley sa isang hindi kilalang tatanggap. Ang nilalaman ay ang detalyadong personal na impormasyon ni Medina, kabilang ang kanyang address sa trabaho at kahit na mga mungkahi para sa ruta ng pagtakas.
Ito ay pagtulong sa isang suspect na tumakas. Hindi ako makapaniwala. Namutla ang mukha ni Jayden. Jayden, mas malala ito kaysa sa inaasahan natin. Hindi lang may conflict of interest si Bradley, sinasadya niyang hadlangan ang proseso ng hustisya. Mabilis naming kinopya ang mga ebidensyang ito, ngunit noon, nakarinig kami ng mga yabag, may papalapit sa opisina. Bilisan mo, nagmamadaling isinara ni Jayden ang mga file. Kababalik lang namin ng computer sa orihinal nitong estado nang lumitaw si Bradley sa pinto. Anong ginagawa niyo dito? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nag-overtime po. Inaayos ang mga dokumento ng kaso. Sinubukan ni Jayden na manatiling kalmado. Kailangan pong gumawa ng year-end summary report. Tiningnan ni Bradley ang paligid ng opisina. Ang kanyang mga mata ay sandaling tumigil sa kanyang computer. Sa susunod, tandaan ninyong mag-report muna. Pagkaalis niya, napaupo kami ni Jayden sa aming mga upuan. Ang aming mga puso ay kumakabog na halos lumabas sa aming mga dibdib. Nakuha natin ang ebidensya, hingal ni Jayden. Ngayon, ang tanong ay, anong susunod nating gagawin? Ito ay isang mahirap na problema. Kami ay isang bagitong investigador at isang middle school student lamang. Ang pag-akusa sa isang senior expert ay nangangailangan ng matinding tapang at talino. Jayden, sa tingin ko, kailangan natin ng tulong mula sa labas. Anong ibig mong sabihin? May kilala akong isang reporter. Baka maaari nating ipa-expose ito sa media. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Sa aking isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga larawan ng ebidensyang aming natuklasan. Ang taong dapat na nagpoprotekta sa hustisya ay siyang sumisira dito. Ang pulis na dapat na naglilingkod sa publiko ay siyang nagbebenta ng kanyang tungkulin para sa personal na interes. Alam kong nagsisimula pa lang ang aming laban at ang labang ito ay magiging mas mahirap at mas mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Ilang araw ang lumipas, inilathala ang artikulo. Ang pamagat ay, ang katotohanan sa likod ng hit and run na inilantad ng isang middle school student, bakit binaliwala ng mga pulis. Pagkatapos may lathala ang artikulo, nagkagulo ang komunidad ng mga Pilipino. Ang pamilya ng biktima ang unang tumugon. Ang anak ng lolo ay personal na pumunta sa aming bahay. Paulo, maraming salamat sa iyong pagsisikap para sa aming ama. Nang makita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, napaluha rin ako. Ginawa ko lang po ang dapat. Sana po ay gumaling na ang inyong ama. Ngunit ang opinyon sa loob ng komunidad ng mga Pilipino ay magkakaiba. Ang ilan ay nagsasabing hindi na dapat pang makialam at magdulot ng alitan sa mga pulis. Ang iba naman ay sumusuporta na nagsasabing hindi dapat manahimik sa ganitong mga bagay. Nagdaos ng isang emergency meeting ang Filipino-American Community Center. Nabigyan ako ng pagkakataong dumalo at ipaliwanag ang aking pananaw. Gusto ko lang pong gawin ang tama. Sa tingin ko, hindi mahalaga ang nasyonalidad o edad, kundi ang pagwawasto sa kung ano ang mali. Sinabi ng Pangulo ng Asosasyon, tama si Paulo, kung mananahimik tayo dito, sino ang magpoprotekta sa atin? Bilang resulta, nagpasya ang Filipino-American Community Center na hilingin sa Departamento ng Pulisya na muling imbestigahan ang kaso at ipaalam ito sa lokal na media. Ang artikulo ay nagsimulang kumalat sa mas malalaking media outlets. Ang mga istasyon ng telebisyon tulad ng KTVU at Kron 4, kasama ang iba pang pangunahing istasyon, ay nagpakita ng interes. Nang maiulat ang balita na may ganitong mga pamagat, hindi na ito maaaring balewalain ng Dali City Police Department. Naglabas ng pahayag ang hepe ng pulisya na muling iimbestigahan ang kaso. Si Bradley ay sinuspinde at isang bagong pangkat ng investigasyon ang binuo. Pagkatapos ng muling investigasyon, nakumpirma na tama ang aking pagsusuri. Sinimulan muling subaybayan ang kinaroroonan ni Medina. Nagkaroon din ng karagdagang investigasyon tungkol sa mga hinala ng pandaraya sa insurance. Muling bumisita ang pamilya ng biktima. Paulo, kung hindi dahil sa iyo, ang kaso ng aming ama ay mananatiling nakabaon magpakailanman. Maraming salamat. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong lahat ng hirap na aking pinagdaanan ay nagbunga, ngunit ang pinakamasaya sa lahat ay ang reaksyon ng aking ama. Anak, patawarin mo ako.
Ginagawa mo ang tama, ngunit gusto kitang pigilan. Okay lang po, Tay. Salamat po sa pag-aalala. Mula ngayon, magtitiwala na ako sa iyong mga desisyon. Ipinagmamalaki kita. Nang gabing iyon, tumingin ako sa mga ilaw ng gabi ng Daly City. Ang pakiramdam ay iba na sa unang pagdating ko dito 6 na buwan na ang nakalipas. Ngayon, parang tahanan ko na ito. Lumapit si tatay sa tabi ko at sabay kaming tumingin sa mga ilaw. Paolo, noong una, hindi kita maintindihan. Patawarin mo ako. Okay lang po, Tay. Alam ko pong nag-aalala kayo. Ipinagmamalaki ko na ang isang maliit na interes ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Noon ko napagtanto na ang hinahanap ko ay hindi ang maging sikat o makilala, kundi ang gamitin ang aking malalim na kakayahan para tulungan ang iba. Tay, sa hinaharap, gusto ko pa ring gumawa ng ganitong mga bagay. Isang trabaho na nag-uugnay ng teknolohiya at katarungan. Mabuti iyan, anak. Susuportahan kita palagi. Sa pagbabalik tanaw, ang kaso ng hit and run na iyon ang naging turning point sa aking buhay. Lumaki ako mula sa isang batang mahilig lang sa mga sasakyan, patungo sa isang taong nagdulot ng katarungan. Ang pinakamahalaga, nakuha ko ang kumpiyansa na anuman ang nasyonalidad o edad, maaari kang manindigan para sa kung ano ang tama. Ang isang bagay na nagsimula sa isang simpleng pagkahilig sa mga sasakyan ay naging tulong para sa isang tao. Ito ang huling bagay na gusto kong sabihin sa lahat. Huwag ninyong isantabi ang inyong maliliit na interes at sigasig. Balang araw, ang mga ito ay magiging isang malaking lakas na maaaring magbago ng mundo. Si Medina ay pinadala pabalik sa Estados Unidos para harapin ang paglilitis. Si Bradley ay kinasuhan ng obstruction of justice at conflict of interest. Ang kasong ito ay naging isang pagkakataon upang mapabuti ang mga pamamaraan ng investigasyon ng Daly City Police Department. Ngayon, isa na akong high school student. Interesado pa rin ako sa mga sasakyan, ngunit ngayon, mayroon akong mas malaking pangarap. Gusto kong maging isang mananaliksik na pinagsasama ang artificial intelligence at etika. Gusto kong lumikha ng isang teknolohiya na magbibigay daan sa lahat na maglakbay ng ligtas. Minsan, naalala ko ang gabing iyon. Kung hindi ko pinalakas ang aking loob, kung hindi ko sinabi ang mga salitang iyon, ang kaso ng biktimang lolo ay maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Ngunit pinili kong maniwala sa kapangyarihan ng maliit na katarungan. Ngayon, sigurado na ako na gaano man kaliit ang iyong boses, kung ito ay para sa tama, balang araw ay maririnig ito ng isang tao. Ito ang mensaheng gusto kong iparating sa lahat ng nakikinig sa kuwentong ito. Lahat tayo ay may maliit na kapangyarihan na maaaring magbago ng mundo. Ang mahalaga ay huwag matakot na gamitin ang kapangyarihang iyon. Ang katarungan ay hindi isang bagay na malayo. Nagsisimula ito sa maliliit na pagmamalasakit sa ating paligid. Ang aking kuwento ay nagtatapos na, ngunit naniniwala ako na ang kuwento ng bawat isa ay nagsisimula pa lamang. Lumikha kayo ng isang mas mahusay na mundo gamit ang inyong sariling maliit na katarungan